What's up mga ka-legend? So mga ka-legend, nandito na naman tayo ngayon para sa mga panibagong video tutorial. So mga ka-legend, yung topic natin for today, yung pagpapalit ng ng MX3 board. So yung MX3 board, meron siyang mga version. So yung dating nakakabit doon ay ang version 3. So papalitan natin siya ngayon ng version 5. So mga ka-legend, samahan niyo ako ngayon at panoorin natin yung video na aming isi-share sa inyo para dagdag kaalaman sa mga baguhan. So sa mga datihan na ng mga technician o mga HVAC technician dyan, mag-refresh na lang po kayo. Panoorin po natin itong video na to para makatulong sa mga kapwa ko technician. So tara, simulan na natin. So mga ka-legend, bago natin simulan yung video na to, ito nga pala yung aming link, yung aming email address, contact number. So nandun yung telephone number namin at saka cellphone number. Meron kayong mga request at mga katanungan, huwag kayong mag-atubiling magtanong at mag-email sa aming link. So, email lang po kayo, nandiyan po yung aming email address. Agad namin kayong mapupuntahan pag meron kayong request. Mas maganda kung dito sa Pilipinas. So kasi dito ang namin base sa Philippines. Sa mga abroad naman, medyo mahirapan tayong transportation dyan sa inyo. So kung meron kayong mga tanong, mag-email lang po kayo sa amin at siguro pag nabasa namin yung inyong message, agad kaming magre-respond. So mga ka-legend, simulan na natin yung video. So mga ka-legend, magpapalit tayo ngayon ng MX3 display at saka MX3 board. So mga ka-legend, ito yung MX3 display. So ito naman yung MX3 board. So guys, mga ka-legend, si ka-legend Spike ang magpapalit ng MX3. So dyan mga ka-legend, kasama ko dyan sila Legend Jeric at saka Legend Fitz. So tatlo kaming nagpalit ng MX3. Pinalitan din natin yung MX3 display, yung nasa likod, kasi may problema, blurred na siya. So ayan, yung nagpapalit dyan, ako yan, si Legend Spike. So dyan sa mga ginagawa na yan, hindi na natin kailangan mag-tagging, pero mas mainam pa rin yung mag-tagging. Pero dyan sa technique na pagpapalit, tinanggal ko lang yung yung mga socket dyan kasi magkakaiba naman yung mga socket niyan. So ayan, tinatanggal na natin yung MX3 board. So gaganyan po ako magtanggal, hindi ko na kailangan mag-tagging. Pero sa mga sa mga baguhan, pwede sila mag-tagging, na lalagyan nila ng tagging yung yung mga wire. So ako naman hindi ko na linagyan kasi nga medyo madali lang naman din magpalit ng MX3 board. So ayan, unang-una dyan, tatanggalin mo yung mga terminal wire dyan. So ayan, ipinaling ko lang yan, inilihis ko. So hindi ko muna tinanggal yung sa mga current transformer at saka yung sa voltage, yung sa current reading ng mga voltahe at saka ampere. Hindi ko muna tinanggal yon. Inilihis ko lang siya ngayon. So ayan mga ka-legends, kailangan pag naghawa ka ng board, hindi mo hinahawakan sa ilalim, sa harap. So lagi ka lang sa gilid. Ang tao, meron tayong voltahe sa katawan. So kailangan natin i-handle ng maayos para hindi siya madaluyan ng current ng ating katawan. So ayan. Ayan. Lagi lang nakahawak sa dulo, naka-press lang tayo dyan. Hindi natin kailangan hawakan yung harap, likod.
ikakabit natin ay version 5. So version 5, yung pinanita natin, version 3 yun. So para malaman ko anong version to, ito, pakitutukan ko boy. So dyan mga ka-legend, dyan mga ka-legend, ayun yung, ano, yung part number ng MX3 board. So pinakita doon version 5. 400.103/01/05. So yung 05 is version 5. So ayan, continuous pa rin yung kabitan natin. Kabit pa rin tayo ng kabit dyan. So shoutout nga pala sa mga nanonood. So shoutout sa mga kaagila natin dyan. So mga kaagila natin, sila Kuya Pres Ali, sila Kuya Joey, sila Kuya Reinhard Santos. So shoutout sa inyo mga kuya. So ayan, continuous pa rin yung palitan natin ngayon. Kape-kape muna tayo ngayon. So next kape. So ayan, tinotornilyo muna natin dyan para ipinipix natin, para mabilisan yung ano natin. So ayan, halos makakabit na natin yung MX3. So ayan. So dyan mga ka-legends, medyo patapos na dyan ang pagkakabit ng MX3. So ayan, kinabit ko na yung ano, yung mga socket niya sa ilalim, yung kulay itim sa ilalim sa control. So ayan, yung mga socket niya. So hindi ka maliligaw kasi nga meron na siyang sariling ano, magkakaiba yung sukat. So ayan, magkakaiba yung sukat niya. So, hindi ka maliligaw dyan, hindi magkakapalit-palit yan. So ayan. Ayan, nakabit na natin. Inigpitan na natin yung ano dyan, pinix na natin para maganda yung pagkakalapat ng MX3. Hindi siya gagalaw-galaw. So ayan. So ayan. So apat na tornilyo lang naman yan. Madali lang. So ayan. Habang pinapanood natin yung video na yan, mag-break time muna tayo. So ayan, OTAP from Shamrock. So Shamrock, oh. So ayan, nakabit na natin yung MX3. So yung make sure natin yung ano, yung VIP switch naka-off yan. Kailangan naka-off yan. Ayan, naka-off lang ito. Nakaiwan. Okay. So ayan yung sinasabi ko, kaya hindi ako nagtataging kasi linilihis ko lang yung luma. Hindi ko muna tinatanggal yung mga ano, yung mga connection nung sa kabila, yung mga current transformer at saka yung sa nagbabasa ng voltahe. So ayan ang ganyan yung tekniko para hindi na ako magtataging. So ayan, ginabit ko na yung mga yan sa current transformer, sa voltage. So ayan, isa-isa yan, hindi ka na maliligaw dyan. Pag nagkamali ka dyan, kasi ano na talaga yan, medyo
lutang na yung isip mo niyan pag nagkamali ka pa dyan. Palitan yung MS3. So, pinalitan natin yung MS3 board na from version 3 to version 5. So, mamaya abangan nyo yung configuration kung ano yung pagkakaiba. So, ngayon kakapit naman natin ngayon yung ito. Yung MX3 display. So ayan, natapos ko nang ikabit yung dyan, yung MX3 board. Ikakabit naman natin yung MX3 display, yung controller niya sa likod. So ayan. So i-connect mo lang yan, yung communication from MX3 board to MX3 display. So ayan, kasama ko dyan si Jeric. So ayan. Okay na, nakakabit na natin. Ngayon, ang susunod natin dyan mga ka-legends, kailangan natin i-make sure yung connection. So si Legend Pitch, i-on niya na yung yung main breaker. So ayan, i-on na ni Legend Pitch yung main breaker. So ayan, naon na ni Legend Pitch. So pag naon niya na yan, buksan mo syempre. Naka-off kasi yung yung control. So ayan, in-on niya na yung control at saka yung sa oil pump. So after nyan, ayan na yung yung gagawin natin na pag-setup. So ayan mga ka-legend, yung chiller, nag-alarm siya ng loss of communication with starter module. So ayan loss of communication with starter module. So nag-alarm yung chiller. Siyempre pag nag-alarm, hindi mo mapapasok yan. So pinapakita ko dyan yung sa ISM configuration na hindi natin mapapasok yan. Ayan. So ayan. So enter mo yung 444 na password. So ayan. So hindi siya tinanggap. Bumalik lang siya. Kasi nga hindi siya nag-communicate. Walang communication na nangyari. So ngayon, dyan, ang ginawa natin dyan para mag-usap yung dalawa, isa-set up mo to. So sa version 5, meron kang mga babaguhin dyan sa version 5. So dyan mga ka-legend, itinuturo ko dyan kung paano pasukin. So tara, panoorin natin yan. So mga ka-legend, nag-alarm na ang loss of communication doon. So ngayon, set up natin dito. Set up natin ito. So ayan. So ayan. So para matanggal yung doon, yung makapasok tayo sa ISM, kailangan natin i-set up. So ano mo gagawin? Dating gawin, pupunta ko sa pan. So pan. So bilang tayo 1 to 7. 1, 2, 3, 4. So ayan yung passcode niya, May 19, 0519. Lagi niyo yung tatandaan yan. So ayan, panoorin natin.
So ayan ngayon, pag okay na yan, pupuntahan yung FCT. Ayan o, Modbus. Ang naka-Modbus yan, number 14. Ayan yung papalitan natin. So ayan yung nagpapa-loss of communication, yung Modbus na yan. So papalitan mo siya ng SIO bus. Yan. SIO bus. 15 naka-disable. So 16, wala tayong ginalaw dyan. So ayan, para klaro, inulit natin. Kasi medyo ano yan, maganda yan. So tara, makinig lang kayo sa paliwanag natin dyan. So mga ka-legend, nagpalit tayo ng MX Reboard version 5. Sa version 5 may nadagdag na configuration. So i-double check natin. So una niyong gagawin, punta natin yung yung pan. So sa pan mode, ito pan. So hanapin natin yung passcode. Ito passcode. So sa number 7 siya. Ulitin natin. So hanapin natin yung passcode. So ito naka-0 siya. Baba ka lang. 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So mga ka-legend, ito yon yung passcode. So enter mo lang to. So tatanda natin May 19. So para madaling tandaan, May 19. So ayan, 0, enter. So 5, enter. 1, enter. 9, enter. So ayan, May 19. So enter mo siya. So pag na okay na yan, pwede mo na pasukin yung, hanapin mo na yung FCT. So ito mga ka-legends, yung FCT. So may nadagdag rito. Itong ayan, okay yan. Number 2, okay. 6, 7, 8, 9. So ito, binago namin to. So ayan yung sa 9, naka soft starter yan. So kailangan naka Y delta ka. Pag Y delta yung control. Ito naka nakaganina, naka soft starter. So ito yan. Pinalitan natin siya ng ng Y delta. So kasi Y delta yung chiller natin. Yung kaganina soft starter yan. So ito yan So yan, soft starter. Ayan, pero ibabalik natin sa dati. Y delta tayo So ayan yun. Tapos ito yung yung number 9. Yung 10, di natin binago to. Tapos 11, di natin binago yan. The same pa rin yan. Yan, the same. So may nadagdag siya. Itong 14. So itong 14 na to, ito yung nagpapa-alarm ng lost communication. So ang setting nito, naka-Modbus siya. So pinalitan natin ng SIO bus. So ito yun Yan, yung number 14. Naka-Modbus yan. Yung sa previous niya. So dinouble check lang natin para makita nyo. So ito yon, yan. Ayan yung nagpapa-alarm ng lost communication. So ito lang yung babaguhin nyo. Gagawin yung SIO bus. So ito naka-disable. So ito 16, hindi na natin ginalaw to. Bali ang nadagdag 14, 15, 16. So may tatlong nadagdag. So ang nadagdag dyan yung 14, 15, 16. Tapos yung sa version 5, nakasetup siya ng soft starter. So yung number 14 lang naman yung babaguhin mo dyan.
So, mga ka-legend, sa version sa version 3, papasukin mo rin yung PAN. So, pupunta ka uli doon sa passcode, i-input mo uli yung yung password natin, yung 0519. So, pag na-input mo na yon, sa version 3 to version 3. So, pag na-input mo na siya ngayon, okay na. Pupunta ka naman ngayon, hanapin mo yung FCT. Tapos, punta ka sa 11. Yung dry run mode, kailangan naka-off lagi yun. Ayun yung sa version 3. Laging naka-off yun. Kasi pag naka-on yun, yung chiller mo magpipail. Hindi siya andar. So, kailangan naka-off yung dry run. Ayun yung sa version 3. Maganda yung version 4 kasi pag kinabit mo yung MX3 board mo, hindi ka na mag-i-input sa MX3 display sa likod. Hindi mo na kailangan mag-setup doon. So, pag version 4 ang kinabit mo, automatic mababasa agad nung ICBC display. Hindi ka na mag-setup, automatic pwede mo na siya gamitin. Yung sa version 5, ayun yung pinakita namin kaganina. Sa version 5, may babaguhin ka namang yung number 9. Ginawa mo siyang soft starter, tapos pinalitan mo siya ng Y Delta. So, yung number 14 naman, naka-mod bus, pinalitan natin ng SIO bus. So, ayun lang yung sa version 5. So, tara, tuloy natin yung video. So, mga legend, na-setup na natin doon. Yung modbus, pinalitan natin ang ISO. So, i-check natin, wala itong loss of communication. So, i-reset program mo natin. Pupunta tayo sa ISO communication para mawala yung loss of communication. So, papasukin na natin. Kasi kaganina, hindi natin papasok. Diba? Password 444. So, enter. Kanina hindi natin mapasok. So, ngayon, pasok na rin. So, babaguhin lang natin yung configuration. So, ito, 2. So, dyan mga ka-legends, dahil na correct na natin yung setup dyan, pinasok na natin yung configuration ng ISM. Nabuksan na natin kasi nga napalitan na natin yung number 14, ISO. Yun yung nagpapa-alarm ng loss of communication. Kailangan mabago yun. So, ayan. Dyan, sineset up ni Legend Jeric yung configuration. Kailangan meron kang picture nung bago mo siya palitan. Kailangan mo picturean yung naka-input dun sa ISM para hindi ka na yung manghuhula. Magmamanual ka pa. Titingnan mo pa yung mga compressor ratio, o titingnan mo pa yung mga voltahe ng chiller, current. So, kailangan may picture ka. Ayan, pinakita nga natin may picture. Para i-input mo lang siya. Double check na lang. Iniisa-isa niya talaga yan. Kasi mahirap pag may nabago dyan. Mag-alarm lang din. So, kailangan kung ano yung dinatnan mong setup, yung manual setup, kailangan yun din yung i-input mo. So, shout out kay Kuya Ramsen at saka kay Kuya Bilog at saka kay Mark sa utol ko na nag-aaral ngayon ng mechanical engineer. So, sila yung mga kasama ko dyan sa pagbablog. Si Ramsen at saka si Mark, sila yung taga-edit ng mga video. So, si Kuya ko Bilog naman, siya naman yung taga-video. So, parang tulungan para makabuo tayo ng video tutorial. So, salamat sa bumubuo ng AAP Legends TV. So, thank you. So, dyan, continuous pa rin. Pinas forward na natin dyan para mabilis.
ka-legends, tapos na namin palitan yung MX3 board tsaka yung mga sensor. Kung bago ka pa lang sa channel na to, Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share at pakihit na rin ang notification button. para updated ka sa aming mga susunod na video. So mga ka-legend, natapos na natin yung video. Sana mayroon kayong natutunan at nadagdagan ng inyong kalaman. At mulit-muli mga ka-legend, nandyan yung namin, contact number namin dyan. Kumontak lang po kayo sa amin at pupuntahan namin kayo. Nagsusupply din kami ng mga parts ng carrier chiller. Yung specialty namin talaga carrier chiller. So kung bago ka pa lang sa channel na to mga ka-legend, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. So pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa aming mga susunod na video. So mga ka-legend, hanggang sa muli, bye-bye!